pagpupuri para sa Diyos. Amen? Sino man ito yung malakas ang pagpupuri at natanggap ang blessing mula sa Panginoon? Amen! Sino man ito yung hindi mo di-pray pero sinagot ng Panginoon? Amen! Diba? So the blessing ay magsisimula sa pagpupuri natin sa Diyos. So, yung verses na makikita natin sa Psalms 22:3. So, bago pang lahat ay po manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw. Sa ikaw po, sa aming pinupuri, pinapasalamatan. Lord God, salamat po sa lahat na nandito ngayon na makikinig sa iyong salita, Panginoon. Lord, salamat na mapunta sa aming puso at isipan, Lord God, kung ano ka kahalaga ang iyong salita, kung gaano ka kahalaga na makuha namin ang pagpupuri at anointing mula sa iyo, Panginoon. Lord God, kahit na ako na yung gagamitin, Lord God, gamitin mo kong instrumento na tagapagsalita, Panginoon. Ang lahat po niyan, Panginoon, ay aming inaalay sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, bago po tayo mag-pray, sinasabi dito, ang ating focus is God's power over every challenges and opposition. Tapos ipipray natin ang victory over fear. Ang pagkahati-hati, pagkabahagi at mga discouragement. Sino pong nakaranas dyan? Magsabi ng amen. Nakaranas po tayo. So ngayon, ang pagpupuri ang siyang nagpapakawala ng karihan mula sa Diyos. Amen? Kung magpupuri tayo, ibig sabihin, lalabur the Holy Spirit bababa sa atin. Amen? Kung din tayo, nagpupuri. But ang sabi ni Lord, na expression daw ng pagpupuri ang ating paniniwala sa Diyos. Buksan natin ang puso at isipan na papasukin natin si Lord. Baka noong sabi ni Pastor na 10 kanta na ang inawit ng song leader na katulala ka pa rin. So kailangan natin na 2026, buksan ang puso at isipan na ang Diyos mag-pour ang Holy Spirit sa ating buhay at sa ating katawan. Amen? Palagpakan natin ating buhay ng Diyos. So allow God supernatural power to work in your lives and your situation. Sa situation pala, nagsisimula din. Kung wala tayong power, walang Holy Spirit, wala. Patay ang ating paniniwala sa Diyos. So, ang pagpupuri talaga mga kapatid is personal relationship to God. So, it comes from our heart, puso, heart to heart, ikaw at si Lord, hindi si kapitbahay at si Lord, ikaw mismo. It comes from your song. Ang pagpupuri, maririnig kami sa mga awitin, at ang mga pagpupuri at relasyon comes from your prayer and faith. And, isa pa, obedience to God. Kahit anong pagpupuri kung walang obedience, wala pa rin. So, sabi dito, ngunit ikaw ang banal na pinagparangalan at sa Israel, ikaw ay pinapupurihan. So, ibig sabihin, banal ang ating Diyos na buhay. So, siya ang ating connection, siya ang ating focus, siya ang ating plan of mission sa ating buhay. Na pinaparangalan natin na ang Diyos ang tagapagligtas sa ating lahat. Amen? So, sa tulong po niyan, our God is omnipresent. Laging nandun, kahit saan ka, pwede kang magpuri, pwede kang sa maglalaba, kakanta ka. Dahil ang Diyos kailangan natin sa araw-araw. Hindi sa physical pagkain, sa spiritual pagkain din. So, kung tayo ay magpupuri sa Diyos, sabi dito, itataas ang ating spiritual na buhay. Amen? So, kung itataas na siyempre, andun na ang excited, andun na ang laging, kung pwede nga araw-araw, sabi na linggo, kasi excited ka, magpupuri sa Panginoon. Sa pangalawa is tutulong ang pagpupuri na maging mahalaga ang presensya ng Diyos. Ayaw mong uuwi sa simbahan, ayaw mong uuwi sa bahay kung wala ang presensya ng Diyos. Amen? Lugal yan yung mga taong may encouragement. So ang pagpupuri ay lumalaki ang ating pananaw
Amen? So, parang isang magnifying glass. Kung titingnan mo, lumalaki siya habang lumalapit. Ganon din, malaki ang Diyos, maliit ang problema. Minsan kasi ang sitwasyon, sabi kanina, ang sitwasyon malaki pa kaysa sa Diyos. Ay mong sumimpa kasi whatsoever, blah. Pero, dapat kang sumimpa dahil ang Diyos ay nandyan, malaki pa sa problema. So, amen? Kung ikaw ay palaging nagpupuri, God revealed the solution na hindi natin makikita. Mga problema natin, ang solusyon, revealed ni Lord. And then, ang ating pagpupuri sa Diyos ay magpaalala sa magandang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? So Lord, para mabilis natin ang pagpupuri sa mga tao na laging nagpupuri at nagpupray sa Diyos, reveal the right path. Hindi ka mahuhulog sa anuwang daanan kundi andon. Jesus, the way, the truth, and the life. No one's coming to the Father. Hindi sa Panginoon lamang kay Jesus o tayo magpupray. Amen? At kung ikaw ay laging nagpupuri, sabi dito, you are preparing to handle problems and sufferings. Ito ang sitwasyon ngayon na laging problema sa ating sarili is prepare to handle problems and sufferings. Dahil inaako na natin na sa Panginoon. Dahil sa stress o kahit sa sa problema na ginagawa sa buhay o sa sitwasyon sa buhay. So, kung andyan si Lord, the anointing and the power of the Holy Spirit, siya ang nag-settle, siya ang peace sa ating sarili. Amen? So, at ito pa ang pinakamatindi. Ang pagpupuri, it is break chains. Mga chain na pinana ng kaaway sa atin. Example, discouragement. Example, the love of money. Sunod, ang pinakamatindi is misinformation o fake news. Ngayon, naniniwala na tayo sa fake news. Wala na. Walang Lord. O, nandun ka. Dahil nakita mo may pera, sabihin mo walang Lord. No. Pero kung sasabihin, kung ikaw ay laging nagpupuri sa Diyos, open the doors of heaven. Ito ang bibigay sa atin ni Lord. Sa 2025, kung iyan natin yung ating buhay, kumusta ang ating pagpupuri sa Diyos? Kumusta ang ating panalangin? Kumusta ang ating paniniwala? Nadagdagan pa? Nabawasan? O wala na? O patay na? O buhay na buhay pa? Yun ang ating insert. For 2026, i-prepare natin ating sarili. I-prepare natin na maging matagumpay tayo sa lahat ng battle. Amen? Amen. So, mawawala na ang mga division sa ating sarili. O mawawala na ang discouragement dahil ang Diyos ang nagpupura sa atin. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, tayo po tayong lahat. This time, so, i-encourage ko po ang lahat. Sabi dito sa verse, na ang pagpupuri maging banal. Kung mag-create a pure heart, ay magsisimula sa atin na bibigyan tayo ng Lord. Kung may isang tao, mapapatawad natin sa ating sarili.